Ilang linggo pa lang ang nakalipas, malusog pa ang aking ina. Masayang-masaya na tumatawa sa hardin sa likod ng bahay. Isang umaga, tumawag ang ospital sa akin. Pumanaw na raw ang aking ina dahil sa biglaang atake sa puso. Ginanap ang libing sa gitna ng ulan at ang aking ama. Hindi siya dumating. Habang ibinababa ang kabaong sa libingan, naroon siya sa Hawaii. Magkahawak kamay ng kanyang batang kabit, nakangiti sa harap ng kamera. Tahimik akong nakatayo sa harap ng libingan ng aking ina. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na tapos na ang lahat. Ngunit ng gabing iyon, umilaw ang aking cellphone. May mensahe mula sa numero ng aking ina. Hindi ako patay. Pumunta ka sa libingan ngayon. Natigilan ako. Nang hindi nag-isip, tumakbo ako sa ulan. Tibok ng puso ko parang sasabog. Tahimik ang sementeryo. Ang mga kumukutitap na ilaw sa kalye ay sumasalamin sa lapida ng aking ina. At sa gitna ng mahamog na puting ulap, nakita ko ang isang figura na nakatayo sa harap ng kanyang libingan. Kamusta? Ang pangalan ko ay Oliver Santos. Ako ay 33 taong gulang, nakatira sa Baguio, kung saan mahinahong ulan ang bumubuhos at ang ilog Agno ay dumadaloy ng payapa na parang awit ng alo. Mula sa labas, ang buhay ko ay maaring mukhang perpektong larawan. Ako ay arkitekto sa isang prestihiyosong firm sa disenyo ng lungsod. Mayroon akong magandang asawa na si Andrea, isang psychologist na may ngiti na nagpapalaya sa lahat ng pag-aalala, at isang 5 taong gulang na anak na lalaki, si Nathaniel, na may maliwanag na mga mata at walang katapusang tanong. Nakatira kami sa isang makabagong bahay na gawa sa kahoy na nakapugad sa tabi ng ilog, kung saan ang umagang sikat ng araw ay sumasala sa malalaking salamin na bintana, na nagbibigay ng mainit na ginintuang liwanag sa hapagkainan. Araw-araw, gumigising ako, nagtitimpla ng kape, nakikinig sa mga tawa ni Andrea kasama si Nathaniel sa kusina, at iniisip ko na talagang mapalad ako. Ngunit alam mo, walang larawan ang tunay na perpekto. Gaano man ito maingat na iguhit. Sa likod ng ningning na masasayang araw, palaging may mga anino na iniiwasan ng mga tao na tingnan. At ang aking anino ay maaring nagsisimula sa aking malawak na pamilya, sa aking ama at ina. Ang aking ama, si Leonardo Santos, ay malaking pangalan sa mundo ng real estate sa Baguio. Sa edad na 65, pinamamahalaan pa rin niya ang Santos Capital, isang kilalang kumpanya sa pamumuhunan sa real estate na may mga proyekto mula sa Cordillera hanggang sa iba pang probinsya. Siya ay isang sopistikadong lalaki, palaging nakasuot ng perpektong gawaing suit. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matulis, na parang bawat salitang kanyang binibigkas ay maingat na kinakalkula. Sa mga tagalabas, siya ay ikon ng tagumpay. Ngunit sa akin, siya ay parang pader na bato, malamig, hindi maabot, at palaging nagpaparamdam sa akin na hindi ako sapat. Naalala ko noong nanalo ako ng aking unang award sa disenyo noong 25 anyos ako. Masayang-masaya kong ipinakita ito sa aking ama. Tumingin siya sa sertipiko at sinabi ng walang emosyon, "Magaling, Oliver." Ngunit ang pagtrabaho sa ibang tao ay pagtrabaho lang sa ibang tao. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na sumaksak. Bagaman sanay na ako sa kanyang pagmamaliit sa aking mga tagumpay. Sa kanya, ako ay arkitekto lang na nagtatrabaho sa ibang tao, hindi ang tagapagmana ng kanyang imperyo sa real estate. Gusto niya akong pumalit sa Santos Capital, ngunit tumanggi ako. Ayokong mabuhay sa kanyang anino. Ayokong maging isa pang bersyon ni Leonardo Santos. Ang aking ina, si Elena, ay kabaligtaran niya. Sa edad na 62, nanatili pa rin ang mahinahon at sopistikadong aura niya bilang guro sa sining. Retired na siya ilang taon na ang nakalipas. Ngunit ginugugol pa rin niya ang oras sa pagpipinta at pag-aalaga sa hardin sa likod. Tuwing weekend, dinala namin ni Andrea si Nathaniel upang bumisita sa aking mga magulang. Ang mga hapon na iyon ay palaging paborito ko. Dadalhin ni nanay si Nathaniel sa hardin. Tinuturuan siyang magtanim ng mga ligaw na daisy habang ako ay nag-aayos ng mga estante ng libro o nagche-check ng tubo para sa kanya. Madalas abala sa trabaho ang aking ama, kaya bihirang sumali siya sa amin. Sa mga sandaling iyon, titingnan ako ni nanay, naingityan, at sasabihin, "Ikaw ang aking ipinagmamalaki, Oliver." Kahit anong sabihin ng iyong ama, alam kong tama ang landas na iyong pinili. Si nanay ay palaging tagapamagitan na nagpapakalma sa tensyon sa pagitan namin ng aking ama. Naalala ko pa ang mga pagkakataong magagalit ang aking ama dahil hindi ko sinusunod ang kanyang nais. Mahinahon akong hihilahin ni nanay sa gilid, ibibigay ang isang tasa ng tsaa, at magkukwento tungkol sa kanyang kabataan. Mga araw na siya ay masigasig na guro. Tinuturuan ang kanyang mga estudyante kung paano makahanap ng ganda sa pinakasimpleng bagay.
Siya ang aking liwanag, ang nagparamdam sa akin na hindi ko kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman, kahit pa sa aking ama. Ganito ang takbo ng aking buhay, balanse sa gitna ng masasayang araw, kasama si Andrea at Nathaniel at ang mga anino ng aming napistrain na relasyon ng aking ama. Sinubukan kong huwag masyadong isipin siya, ang kanyang matatalas na salita o disappointed na tingin. Sinabi ko sa sarili na mayroon na akong lahat. Isang mainit na maliit na pamilya, makabuluhang trabaho, at isang ina na walang kondisyong nagmamahal sa akin. Ngunit sa kaibuturan, alam kong fragile ito na parang salamin, na isang bitak lang ay pwede nang wasakin ang lahat. Ang umagang iyon ay nagsimula ng normal. Maaga akong pumunta sa opisina, naghahanda para sa mahalagang meeting sa design team. Pinag-usapan namin ang mga adjustment sa blueprint para sa isang green urban project. At excited ako na ipresenta ang aking ideya para sa Central Park na may mga shaded pathway. Tumango si Helena, ang aking kasamahan, sa pag-apruba, at malakas na tumawa ang aking boss, si G. Cruz. Oliver, palagi mong ginagawang gubat ang bagyo, hindi ba? Tumawa ako pabalik, nakakaramdam ng ginhawa sa relaxed na atmosphere sa meeting room. Bigla namang umingay ang aking cellphone. Tumingin ako sa screen at nakita ang hindi kilalang numero. Karaniwan, hindi ako sumasagot ng tawag sa meeting. Ngunit may masamang pakiramdam ako sa paulit-ulit na ring. Humingi ako ng paumanhin sa team, lumabas sa hallway, at sinagot. Hello, CMR Oliver Santos ba ito? Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig na parang pinipilit na maging kalmado. Ako ay nurse mula sa Baguio General Hospital. Pasensya na po, kailangan ko kayong ipaalam na ang inyong ina, si GNG, Elena Santos, ay pumanaw ngayong umaga. Siya ay nagkaroon ng biglaang cardiac arrest. Ginawa namin ang lahat, ngunit hindi ko na narinig ang iba pa niyang sinabi. Ang kanyang boses ay nawala sa malayong distorted, na ingay na parang lumulubog ako sa tubig. Tumibok ng malakas ang aking puso, dumaloy ang dugo sa aking tainga, at nararamdaman kong bumagsak ang mundo sa isang sandali. Hindi, bulong ko, nabali ang boses. Hindi, nagkakamali kayo. Ang aking ina. Hindi pwede ang aking ina. Huminto ako, napagtanto na nakikipag-usap ako sa sarili. Paulit-ulit pa rin ang paghingi ng paumanhin ng nurse. Ngunit hindi ko na siya naririnig. Sinasabi ninyo na namatay ang aking ina sa heart attack. Tanong ko ulit, nanginginig ang boses na parang pagtatanong ng paulit-ulit ay magbabago ng sagot. Paano iyon possible? Malusog ang aking ina. Wala siyang history ng heart problems. Sigurado ba kayo na aking ina iyon? Elena Santos. Po, sir. Sumagot ang nurse, lumambot ang boses. Pasensya na po talaga. Pwede ba kayong pumunta sa ospital ngayon? May mga paperwork na kailangan. Tumango ako. Kahit alam kong hindi niya nakikita. Binaba ko ang tawag. Nakatayo pa rin na natigilan sa hallway. Hawak pa ang cellphone. Lahat sa paligid ko, ang tawa mula sa meeting room, ang sikat ng araw sa bintana, ang ingay ng trapiko sa labas ay parang alien, na parang nakulong ako sa masamang panaginip. Hindi ko naalala kung paano ako bumalik sa meeting room para magpaalam o anong sinabi ko kay Helena o kay G. Cruz. Ang alam ko lang, tumakbo ako palabas ng building, sumakay sa kotse, at nagmaneho ng nagmamadali. Nagsimulang umulan, ang mga patak ay dumudulas sa windshield na parang ang langit mismo ay umiiyak kasama ko. Sa aking isip, paulit-ulit ang isang tanong. Paano nawala ng ganoon ang aking ina? Paano nawala ng isang sandali ang isang taong puno ng buhay? Pinindot ko ang gas at ang kotse ay bumili sa pamilyar na kalye ng Baguio. Ngunit bigla ay parang estranghero ang lahat. Lumakas ang ulan, naglagay ng kulay abongbelo sa lungsod. Ang windshield wiper ay sumisigaw ng ritmiko na parang tibok ng puso na sinusubukang i-anchor ako sa realidad. Ngunit nawala ang aking isip. Hindi ko matanggap. Ang aking ina, ang babaeng may mahinahong ngiti, mga kamay na palaging marumi sa lupa ng hardin at boses na kasing init ng sikat ng araw. Hindi pwede nawala ng ganoon. Hindi dahil sa walang kwentang heart attack. Mahigpit kong hinawakan ng manibela, sinusubukang maging kalmado. Ngunit parang dinudurog ang aking dibdib sa ilalim ng mabigat na bato. Ang aking paghinga ay maikli at gusgusin. At nararamdaman kong nahuhulog ako sa walang hanggang bangin. Gusto kong sumigaw, ibalibag ang aking mga kamay sa isang bagay. Ngunit ang magawa ko lang ay magmaneho, na parang ang pagpapanatili ng kotse sa lan ay makakatulong sa chaos sa loob ko. Ngunit hindi ito nakatulong. Wala namang makakatulong. Noon dumagsa ang mga alaala, na parang mga eksena sa lumang pelikula na mabagal na nagpe-play. Nakita ko ang sarili ko, isa 0 taong gulang na bata,
Nakaupo sa hapagkainan sa lumang bahay ng mga magulang. Nakatayo doon ang aking ina na may suot na floral apron. Hawak ang paintbrush at malaking papel. Oliver, tingnan mo ito, sabi niya. Malambot ang boses na parang simoy ng hangin. Bawat linya ay may kwento. Hindi mo kailangang gumuhit ng perpekto. Gumuhit ka lang gamit ang iyong puso. Magtatagal akong nakaupo na nagsusulat ng mga bahay at puno. At palagi siyang naroon na nakangiti. Pinupuri ang aking mga klumsi na guhi. Ang mga hapon na iyon ang naging simula ng aking pagmamahal sa arkitektura. Sa paglikha ng mga espasyo na maaring tawaging tahanan ng mga tao. Ngunit hindi lahat ng alaala ay mainit. Naalala ko ang mga pagkakataong papasok ang aking ama. Malamig ang mga mata na tumitingin sa aking mga guhit. Ano ang saysay ng lahat ng dodling na ito? Elena, sabi niya, patag ang boses ngunit puno ng pangmamaliit. Kailangan niyang matuto magtrabaho ng seryoso. Hindi mangarap na parang ikaw. Tahimik lang si nanay, hinigbitan lang ang pagkakahawak sa aking kamay na parang sinasabi na hindi ko kailangang patunayan ang anumang bagay sa kanya. Ngunit ang kanyang mga salita ay sumaksak sa akin. Nag-iwan ng maliliit na peklat na hindi ganap na gumaling. Sa kasalukuyan, lumakas ang ulan sa labas, na parang sinusubukang lunukin ang kotse ng buo. Hinawakan ko ang aking cellphone at tinawagan ang numero ng aking ama. Umaasa na may maipapaliwanag siya, kahit ano. Tumunog ng 1, 2, 3, ngunit walang sumagot. Tinawagan ko ulit at ulit. Bawat hindi sinasagot na ring ay sumasaksak sa aking dibdib na parang kutsilyo. Bakit hindi siya sumasagot? Nasaan siya? Alam niya ba na si nanay ay? Hindi ko matapos ang isip. May masamang pakiramdam na umuusbong na parang madilim na ulap sa aking isip. Ang aking ama ay palaging may kontrol sa kanyang negosyo, pamilya, kahit emosyon ng iba. Maaari bang may alam siya na hindi ko alam? Walang katapusan ang biyahe patungo sa Baguio General Hospital. Binulag ng ulan ang windshield at pinilit kong mag-focus upang hindi maliko sa daan. Nang makaparada ako sa harap ng ospital, nanginginig ng husto ang aking mga kamay na halos hindi ko mabuksan ang pinto ng kotse. Bumaba ako, binasa ng ulan ang aking koot, ngunit wala akong pakialam. Tumakbo ako sa main lobby, gusgusin ang paghinga, malakas ang tibok ng puso. Tiningnan ako ng receptionist na parang inaasahan niya ako. Emar Santos, dito po. Dinala ako sa mahabang koridor. Ang matulis na amoy ng antiseptic ay nagdudulot ng pagkahilo. Sa dulo ng hall, nakita ko ang aking ama. Si Leonardo Santos sa perpektong gray suit ay nakatayo na nakikipag-usap sa doktor. Mukha siyang kalmado, masyadong kalmado, na parang nag-usap ng real estate deal, hindi ang pagkamatay ng kanyang asawa. Lumapit ako, nabali ang boses. Tatay, anong nangyayari? Si nanay ba, talaga ba? Humara ang aking ama. Malamig na parang bato ang mga mata. Oliver, nandito ka na. Ipinaliwanag lang ng doktor. Ang iyong ina ay nagkaroon ng heart attack, stroke. Hindi nila nailigtas. Matatag ang kanyang boses. Walang bakas ng panginginig. Walang hint ng lungkot. Tinitigan ko siya, naghahanap ng anumang senyales ng pagkawala. Ngunit nakita ko lang ang walang emosyong peder. Nagsalita ang doktor. Middle-aged na lalaki na may manipis na salamin. Pasensya na po, Emar Santos. Dinala si GNG, Elena dito ngayong umaga. Ngunit tumigil na ang kanyang puso bago kami makialam. Walang warning signs. Biglaan ito. Biglaan. Halos sumigaw ako. Nagulat ang doktor at aking ama. Walang history ng heart problems ang aking ina. Ilang linggo pa lang ang nakalipas. Naglalaro siya sa aking anak. Nagtatanim ng bulaklak, tumatawa. Paano? Sino ang nagdala sa kanya dito? Anong nangyari? Pinutol ako ng aking ama. Matulis ang boses. Tama na, Oliver. Huwag kang gumawa ng eksena. Wala na ang iyong ina. Kailangan nating ayusin ang paperwork at panatilihin ang dignidad ng pamilya. Naiintindihan mo. Binigyang diin niya ang salitang dignidad na parang iyon lang ang mahalaga ngayon. Natigilan ako. Dignidad. Namatay lang ang aking ina at dignidad ang iniisip niya. Gusto kong sumigaw. Hawakan siya at pilitin ng sagot, ngunit hindi ko magawa. Lumapit ang isang nurse. Ibinigay ang bag ng personal na gamit ng aking ina. Maliit na wallet, ang pearl earrings na gusto niya, at panyo na may borda ng daisies. Hinawakan ko ang panyo, parang dinudurog ang aking puso. Ang mahinang amoy ng kanyang pabango ay nananatili sa tela na parang naroon pa siya sa malapit. Humiwalay ang aking ama, hinugot ang cellphone at lumabas sa hallway upang makipag-usap sa isang tao. Tiningnan ko ang kanyang likod. May lamig na dumaloy sa aking gulugot. May mali. Masyadong kalmado siya.
masyadong detached. Ang babaeng kasama niya ng mahigit 30 taon ay wala na. Ngunit naroon siya, naggifirma ng papeles, tumatawag na parang ordinaryong araw sa opisina. Lumubog ako sa upuan sa waiting room. Hawak pa ang gamit ng aking ina sa kandungan. Malamig ang koridor ng ospital, ang ingay ng mga yapak at usapan na. Mga nurse ay parang mula sa ibang mundo. Tumingin ako sa panyo, hinaplos ng daliri ang bordang daisies. Sa aking isip, ang mga larawan na maliwanag ng ngiti ng aking ina ay nahahalo sa malamig na tingin ng aking ama. Lumakas ang masamang pakiramdam, na parang undercurrent na hinila ako pababa. Hindi simple ang pagkamatay ng aking ina. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nararamdaman ko ito sa kaibuturan ng aking buto. Makalipas ang 3 araw, nakatayo ako sa sementeryo sa labas ng Baguio, kung saan ang kulay abong langit ay parang handa ng lunukin ang lahat. Tumigil ang ulan, ngunit mabigat at basa ang hangin, na parang ang langit mismo ay humihinto ng hininga upang magpaalam sa aking ina. Ako ang nag-asikaso ng lahat para sa libing, mula sa pagpili ng kabaong at bulaklak hanggang sa pag-organisa ng seremonya. Walang tumulong ang aking ama. Tumawag siya ng gabing bago, malamig ang boses. May mga paperwork ako para sa estate. Kaya mo ba? Kinuyom ko ang ngipin at sumagot. Bagaman sa loob ay gusto kong sumigaw at tanungin kung paano siya magiging walang puso. Ang aking ina ay kanyang asawa, ang babaeng kasama niya ng mahigit 30 taon. Ngunit ginamit niya ang paperwork bilang dahilan upang lumayo. Nakatayo ako sa gete ng sementeryo na bumati sa mga kamag-anak at matandang kaibigan ng aking ina. Dumating sila, niyakap ako, at nagbigay ng pakikiramay na hindi ko lubos na maunawaan. Kahanga-hanga si Elena. Masyadong biglaan ang kanyang pag-alis. Miss namin ang kanyang ngiti. Bawat salita ay parang kutsilyo. Nagpapaalala na wala na talaga ang aking ina. Ngunit ang mas sumakit sa aking puso ay ang mga bulungan sa likod ko. Nasaan si Leonardo? Bakit hindi siya narito? Nakakapagtaka. Ang asawa ay hindi dumadalo sa libing ng kanyang asawa. Narinig ko sila, ngunit ibinaba ko ang ulo. Sinusubukang panatilihin ang dignidad ng pamilya gaya ng hiningi ng aking ama. Ayokong makita nila ang aming pamilya bilang siyang drama. Si Andrea ay nasa tabi ko. Mahigpit ang hawak sa aking kamay. Hindi siya nagsalita ng marami. Hinigpitan lang ng mahina upang ipaalam na naroon siya, ang aking anchor sa Baguio. Si Nathaniel, ang aking maliit na anak, nakasuot ng itim na suit na malaki sa kanya. Nalilito na tumitingin-tingin. Tatay, nasaan si Lola? Tanong niya. Malinaw ang boses ngunit puno ng pag-aalangan. Lumuhod ako, niyakap siya, at pinigilan ang luha. Si Lola, nasa magandang lugar na siya ngayon, anak. Nagtatanim siya ng daisies sa langit. Tumango si Nathaniel, ngunit alam kong hindi niya naiintindihan. Paano ba may intindihan ng 5 taong gulang ang ganoong pagkawala? Nang ilabas ang kabaong ng aking ina, parang naging bato ang aking mga paa. Ang oak casket ay natakpan ng puting daisies, ang paborito niyang bulaklak. Sumunod ako sa likod nito, mabigat ang bawat hakbang, na parang walang destinasyong tinatahak. Ang mga tao sa paligid ay ibinaba ang ulo, ang iba ay umiyak ng malakas. Ngunit ang naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng aking puso. Habang ibinababa ang kabaong sa libingan, hindi ko na napigilan. Dumaloy ang luha ng mainit sa aking pisngi. Miss ko siya. Masyadong biglaan ang kanyang pag-alis, walang kwenta, na parang libro na pinunit sa gitna ng kwento. Niyakap ako ni Andrea, bumulong. Hindi ka nag-iisa, Oliver. Narito ako. Narito si Nathaniel. Tumango ako, ngunit sa loob ay walang laman. Gusto kong sumigaw, tanungin kung bakit kailangang umalis ang aking ina. Bakit walang makapagbigay ng paliwanag? Ngunit nakatayo lang ako na nanonood habang tinatakpan ng lupa ang kabaong na parang inililibing din ang bahagi ng aking buhay. Hindi dumating ang aking ama. Walang tawag, walang text, walang anumang pag-aalala. Umaasa pa rin ako, kahit kaunti, nalilitaw siya sa huling sandali. Natatayo siya roon, kahit hindi umiyak, kahit para lang panatilihin ang fakade ng nagdadalamhating asawa. Ngunit hindi. Pinili ni Leonardo Santos na wala sa araw na inilibing ang aking ina. Ang kanyang kawalan ay parang sampal. Pagtataksil sa lahat ng sakripisyo ng aking ina para sa pamilyang ito. Nang matapos ang libing, dinala namin ni Andrea si Nathaniel pauwi. Ang aming bahay nakahoy sa tabi ng Ilog Agno. Dating puno ng tawa, ngayon ay nakakasakal ang katahimikan. Gumawa si Andrea ng tasa ng tsaa para sa akin. Okay ka lang ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang mga mata. Umiling ako, hindi makapagsalita. Hinawakan ko ang aking cellphone, nag-scroll ng walang saysay,
naghahanap na maaasahan. Binuksan ko ang social media page ng aking ama. Bagay na bihira kong gawin. Karaniwan ang kanyang post ay larawan lang ng real estate projects, wintasting events, o glitch quotes tungkol sa tagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, natigilan ako. Lumitaw ang larawan ng aking ama sa puting suite, katabi ang isang batang babae. Masyadong bata, mga 30s pa lang siguro. Nakatayo sila sa balcony, maliwanag ang ngiti. Nagniningning ang wine glasses sa ilalim ng ilaw. Maikli ang caption, ngunit sumakit na parang kutsilyo. Bagong kabanata sa buhay. Nadama kong dumaloy ang dugo sa aking ulo. Nahuli ang hininga sa lalamunan. Ilang oras pa lang ang nakalipas na inilibing ang aking ina, at ang aking ama, kanyang asawa, ay hayagang ipinagyayabang ang bagong kabanata kasama ang estranghero. Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone. Gusto kong ibalibag sa sahig. Sumigaw, harapin siya noon din. Napansin ni Andrea ang pagbabago sa aking mukha at tanong, Oliver, anong mali? Ibinigay ko sa kanya ang cellphone. Hindi makapagsalita. Tiningnan niya ang screen. Lumaki ang mga mata at dahan-dahang bumaba na parang hindi rin siya makapaniwala. Sumabog ang sakit sa loob ko na naging galit na parang wildfire. Tumayo ako at lumakad sa bookshelf kung saan inilagay ko ang lumang framed wedding photo ng aking mga magulang. Sa laawan, bata at maliwanag si nanay sa kanyang puting damit. At ang aking ama, bagaman seryoso, tumitingin sa kanya na dating akala ko ay pag-ibig. Hinaplos ko ang frame, nanginginig ang daliri. Nanay, bulong ko. Anong nangyari sa iyo? Bakit niya ginagawa ito? Tumigas ang aking tingin na parang bahagi ng aking puso ay naging yelo. Hindi na subtol ang masamang pakiramdam. Ito ay bagyo na umuungal sa aking dibdib. Hindi random ang pagkamatay ng aking ina. Wala akong pruweba, walang sagot. Ngunit alam ko sa kaibuturan na may tinatago ang katotohanan. At ako, Oliver Santos, ay hindi titigil hanggat hindi ko ito natutuklasan lahat. Nang gabing iyon, matapos matulog si Andrea at nilamon ng kadiliman ng bahay, naupo ako sa living room na hawak ang bag ng personal na gamit ng aking ina na ibinalik ng ospital. Ang maliit na wallet, pearl earrings, at panyong may borda ng daisy. Simpleng bagay na nagdadala ng bigat ng buong buhay niya. Binuksan ko ang wallet, hinaplos ng daliri ang lumang larawan ko at ni Nathaniel na palagi niyang dala. Dumaloy ulit ang luha, ngunit kinuyom ko ang panga, pinipigilan. Ayokong umiyak pa. Gusto kong maunawaan. Gusto kong malaman kung bakit wala na ang aking ina. Bakit parang wala siyang pakialam ang aking ama. Biglang umingay ang aking cellphone. Matulis at malamig na tunog na sumira sa katahimikan. Tiningin ko sa screen at parang tumigil ang aking puso. Numero ng aking ina ang lumitaw. Hindi maaaring magkamali. Maikling mense. Hindi ako patay. Pumunta ka sa aking libingan ngayon. Natigilan ako. Nanginginig ng husto ang mga kamay na halos mahulog ang cellphone. Ito ba ay malupit na biro? System error. Patay ang aking ina. Nakita ko ang kanyang kabaong na ibinaba sa libingan. Nadama ang malamig na lupa na tumakip sa kanyang buhay. Kaya saan galing ang mensaheng ito? Tinitigan ko ang screen na parang magbibigay ito ng sagot. Noon, nang nanginginig ang mga kamay, tinawagan ko ulit ang numero. Tumunog ng isa, dalawa, biglang naputol na parang ayaw sumagot ang nasa kabilang linya. Tinawagan ko ulit at ulit, ngunit katahimikan lang ang sumagot. Malakas na instinct ang sumibol sa akin na parang apoy na nag-aalab sa dibdib. Tumigil ako sa pag-iisip. Tumalon ako, kinuha ang flashlight sa drawer, nagdamit ng raincoat, at tumakbo palabas. Natutulog pa si Andrea, ayokong gisingin. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Alam ko lang na kailangan kong pumunta sa sementeryo. Kailangang malaman ang katotohanan. Bumilis ang kotse sa gabi. Mahinang ulan ang bumubuhos. Binubulag ang windshield. Ang daan patungo sa sementeryo sa labas ng bagyo ay madilim na madilim. Ilaw lang ng headlights ang mahina. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela. Tibok ng puso ko parang sasabog sa dibdib. Lumitaw ang sementeryo sa harap. Malamig at nakakatakot. Mga hilera ng lapida ay nawawala sa mahinang liwanag na parang tahimik na multo. Ipinarko ang kotse at bumaba. Binasa ng ulan ang koot. Nilamig ang balat. Ang flashlight sa kamay ay nag-ilaw sa daan ng lupa, patungo sa libingan ng aking ina. Bawat hakbang ay parang may 1,000 kilo. Ngunit hindi ako tumigil. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makita. Habang lumalapit sa libingan, natigilan ako. May figura na nakatayo ilang metro ang layo. Eksakto sa harap ng sariwang tinakpan na lapida. Mahina, nanginginig na silweta, ngunit nakakakilala ng husto. Itinapat ko ang flashlight
at ang sinag ay tumama sa kanyang mukha. Ang aking ina. Siya iyon, payat na, basa ang buhok sa ulan. Ngunit maliwanag pa rin ang mga mata. Mainit pa rin, aking ina pa rin. Nakatayo ako na nakapako, hindi makahinga, hindi makapaniwala sa aking mga mata. Hindi ito maaring totoo. Patay ang aking ina. Inilibing ko siya. Oliver, bulong niya. Mahina ngunit malinaw ang boses. Noon siya umiyak ng malakas. Nanginginig ang mahinang balikat. Tumakbo ako pasulong, niyakap siya. Walang tigil ang luha. Totoo ang pakiramdam niya na sobrang overwhelming. Ang init ng kanyang katawan, ang mahinang amoy ng kanyang pabango. Ang yakap na akala ko nawala ng tuluyan. Nanginginig ako, umiiyak at mahigpit na yakap. Takot na kapag binitawan ko, mawawala siya na parang panaginip. Nanay, nanay, paulit-ulit ko lang, nabali ang boses. Paano? Paano ka buhay? Hinawakan niya ang aking kamay. Malamig ngunit matatag ang daliri. Tiningnan niya ako sa mga mata. Puno ng sakit at determinasyon ang tingin. Huwag mong sabihin kaninuman na buhay ako. Bulong niya. Nanginginig ang boses na parang takot marinig ng iba. Ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo, Oliver. May dahilan ako kung bakit nagkunwaring patay ako. Nagulat ako. Libo-libong tanong ang dumagsa sa isip. Plano. Sino ang tumulong sa kanya? Bakit niya kailangang magkunwaring patay? At bakit ako ang pinili niya na pagkatiwalaan ng mensahe? Gusto kong tanungin, maunawaan, ngunit walang lumabas na salita. Patuloy ang ulan, mahina at malamig. Tinatakpan kami ng manipis na belo ng hamog. Nakatayo kami sa tabi ng sariwang tinakpan na libingan sa madilim na sementeryo, na parang dalawang nawawalang multo sa surreal na kwento. Takot at misteryo ang yumakap sa akin. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko ang isang bagay. Buhay ang aking ina. Bigla, hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Hinila ko palayo sa mahinang liwanag ng flashlight. Hindi ligtas dito, bulong niya. Nanginginig ngunit matatag ang boses. Sumunod ka sa akin, Oliver. Kailangan nating mag-usap. Tumango ako, naguguluhan pa rin ang isip, at sumunod sa kanya sa mga hilera ng lapida. Pababa sa makitid na daan palabas ng sementeryo. Binasa ng ulan ang aking koot. Ngunit hindi ko nadama ang lamig. Ang tanging nadarama ay gulat. Halo ng tuwa at hindi maipangalan na takot. Dinala niya ako sa lumang kotse na nakaparada sa sulok ng daan. Faded silver sedan na hindi kahawig ng anumang sasakyan ng aming pamilya. Binuksan niya ang pinto at iginiya akong sumakay. Nag-atubili ako, tinititigan siya. Hindi pa rin makapaniwala na nakatayo siya sa harap ko. Buhay at laman. Nanay, sigurado ka bang okay ka? Tanong ko, nangangapos ang boses. Tumango lang siya. Puno ng lambing at tensyon ang mga mata. Sumakay ka, anak. Ipapaliwanag ko. Umalis kami sa gabi. Ang aking ina ang nagmamaneho. Habang ako ay nakaupo sa tabi niya. Hawak pa rin ang panyong may burda ng daisy. Ang bahay na dinala niya sa akin ay nakatago sa sulok ng labas ng bagyo. Nakakubli sa likod ng mga hilera ng lumang puno ng pino. Ito ay maliit, luma na bahay na may sira na till roof at bintana na natatakpan ng mabibigat na kurtina. Pinatay ng aking ina ang makina. Tiningnan ang paligid na parang takot na may nanonood. Saka ako dinala sa loob. Walang laman ang loob, halos wala. Wooden table, ilang upuan, at fold-out bed sa sulok. Wala itong kahulugan sa marangyang mansyon na ibinahagi niya sa aking ama. Nagbuhos siya ng baso ng tubig para sa akin. Ngunit hindi ako uminom. Naupo ako na tinititigan siya, naghihintay. Naupo siya sa harap ko. Mahigpit na pinagsalikop ang payat na mga kamay na parang pinipigilan ang sarili na magkawatak-watak. Alam kong galit ka, simulan niya ang boses. Galit na itinago ko ito sa iyo. Na pinahintulutan kitang danasin ang sakit ng pagkawala sa akin. Ngunit kailangan mong maunawaan, Oliver, wala akong ibang choice. Umiling ako, sinusubukang pigilin ang dumadagundong na emosyon. Nanay, bakit? Bakit mo kailangang gawin ito? Bakit mo kailangang magkunwaring patay? At si tatay, may kinalaman ba siya rito? Ang pagbanggit lang sa aking ama ay nagpainit ng aking dugo. Ang laawan niya kasama ang batang babae sa social media ay sumasaksak sa aking puso na parang kutsilyo. Huminga ng malalim ang aking ina. Dumilim ang mga mata na parang naghahalungkat ng masakit na alaala. Nagsimula ito ilang buwan na ang nakalipas, sabi niya. Ang iyong ama, nagbago siya, Oliver. Naging mas malamig, mas walang awa. Natuklasan kong may affair siya sa batang babae. Si Vanessa ang pangalan, na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Hindi lang palihim. Hayagan niya ito, na parang gusto akong pahiyain. Kinuyom ko ang kamao, sinusubukang huwag makialam.
Pinaghihinalaan ko na matapos makita ang larawang iyon. Ngunit ang pagkumpirma niya ay parang suntok sa dibdib. Nagpatuloy siya, nanginginig ang boses sa galit at sakit. Nang harapin ko siya, hindi niya itinanggi. Sa halip, tinakot niya ako. Gusto niyang pirmahan ko ang mga assets, shares sa kumpanya, properties, lahat sa pangalan ko. Sabi niya, kung hindi ka pumayag, mawawala ka. Mawawala, ulit ko, nang hina ang boses. Ibig sabihin tinakot ka ni tatay na patayin. Tumango siya, namumula sa luha ang mga mata. Hindi ako sigurado kung talagang gagawin niya. Ngunit nadama ko ang panganib. Sinimulan niyang bantayan ako, Oliver. Natuklasan kong may hidden camera sa bedroom, sa living room. Bigla siyang magagalit ng walang dahilan. At minsan ay itinulak niya ako nang tumanggi akong pirmahan ang papeles. Isang gabi, nawalan siya ng kontrol. Sumigaw na pagsisihan ko ang hindi pagsunod sa kanya. Doon ko alam na kailangan kong gumawa ng paraan upang protektahan ang sarili. Naupo ako ng tahimik, parang gumuho ulit ang mundo. Ang aking ama, ang lalaking akala ko ay dominiring at malamig lang. Maaari bang ganito siya kalupit? Naalala ko ang walang emosyong tingin niya sa ospital, ang pagmamadali niya magpirma ng papeles, na parang ang pagkamatay ng aking ina ay isa pang task lang. Ngunit hindi pa siya tapos. May matandang kaibigan ako sa Baguio General Hospital. Sabi niya, mas matatag ang boses na parang maingat na plano ang ikinukwento. Si Martha ang pangalan. Sinabi ko sa kanya ang lahat at pumayag siyang tumulong. Naglano akong magkunwaring mag-heart attack. Walang alam ang housekeeper, kaya nang mag-collapse ako, nagpanik siya at agad tumawag ng tulong. Lahat ay ayon sa plano. Sa ospital, ay record ni Martha na nag-cardiac arrest ako at tinulungan akong lumabas sa back exit. Gumamit sila ng mannequin bilang kapalit ng katawan. Lahat, kasama ang iyong ama, ay naniwala na patay ako. Nakikinig ako, umiikot ang ulo. Nanay, pinlano mo ang lahat ng ito. Ngunit bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo ba kung gaano kasakit isipin na wala ka na? Nabali ang boses ko, puno ng galit at pag-ibig. Naiisip ko ang nakaraang mga araw, ang mga walang tulog na gabi, ang luha sa libing. Pinahintulutan niya akong danasin ang lahat ng walang hin. Ibinaon niya ang ulo, dumaloy ang luha sa pisngi. Pasensya na, Oliver. Gusto ko sanang sabihin sa iyo. Ngunit hindi ko maaring ipagsapalaran. Ang iyong ama, masyadong mapanganib siya. Kung pinaghihinalaan niya kahit kaunti, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pinili kita dahil alam kong hindi mo ako iiwan. Dahil ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Tiningnan ko siya. Nahati ang puso ko sa dalawa. Naawa ako sa kanya. Sa babaeng ito na kailangang magkunwaring patay upang mabuhay. Ngunit galit din ako. Galit sa pagtatago sa akin. Galit sa aking ama, ang lalaking tinatawag kong tatay, sa pagtulak sa kanya sa ganitong punto. Ang laawan niya sa perpektong suit na may malamig na ngiti ay ngayon ay parang banta sa aking paningin. Dating akala ko controlling lang siya. Ngunit ngayon nakikita kong mas mapanganib siya. Hinawakan niya ang aking kamay, matatag ang mga mata. Wala akong ibang choice, Oliver. Ang pagkunwaring patay ang tanging paraan upang mabuhay at pabayaan siyang maging kampante. Ngunit ngayon kailangan kita. Kailangan nating tuklasin ang katotohanan bago niya malaman na buhay pa ako. Natigilan ako. Bawat salita mula sa aking ina ay sumasaksak sa gulat. Hinigpitan ako na parang kutsilyo. Sa labas, walang tigil ang ulan sa tin roof. Nahahalo sa gusgusin na hininga ng aking ina at akin sa maliit na suburban house. Ang mahinang dilaw na ilaw ay nagbibigay ng anino sa kanyang payat na mukha. Binibigyang diin ang mga linya ng takot at tapang na nakaukit sa kanyang features. Tiningnan ko siya, ang babaeng akala ko nawala ng tuluyan, at nadama ang apoy na nag-aalab sa dibdib. Sakit, galit, at pag-ibig sa aking ina ay naghalo sa malamig na determinasyon. Poprotektahan ko siya, at pababayaran ko ang aking ama, si Leonardo Santos, sa kanyang ginawa. Ngunit alam kong hindi pa panahon para sa impulsive na aksyon. Kung tama ang aking ina, kung talagang mapanganib ang aking ama gaya ng sinabi niya, kailangan namin ng pruweba, solid na plano. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay, ang boses ko. Nanay, gagawin ko ang lahat para tumulong sa iyo. Ngunit kailangan kong malaman kung anong gusto mong gawin ko. Saan tayo magsisimula? Huminga siya ng malalim. Tinitingnan ang walang laman na kwarto na parang naghahanap ng anchor. Kailangan natin ng pruweba, Oliver. Pruweba ng kanyang ginawa. Hindi lang sa akin, kundi lahat ng itinago niya noon. Maingat ang iyong ama, ngunit overconfident na siya ngayon. Akala niya patay na ako na walang makahahadlang sa kanya.
Ito ang ating pagkakataon. Tumango ako, bagaman nagugulo pa rin ang isip. Gusto kong sumigaw, harapin ang aking ama noon din. Ngunit alam kong tama siya. Kailangang maging matalino, hindi emosyonal. Itatago ko ang sikretong ito, nanay, sabi ko, mas matatag ang boses kaysa inaasahan. Hindi ko sasabihin kaninuman, kahit kay Andrea o Nathaniel. Ngunit kailangan mong ipangako na hindi ka na ulit mawawala. Hindi ko kaya uling mawala ka sa pangalawang beses. Ngumiti siya ng malungkot. Mahinang hinaplos ang pisngi ko gaya noong bata pa ako. Ipangako ko, Oliver, mula ngayon, hindi ko na itatago ang anumang bagay sa iyo. Nang umuwi ako ng gabing iyon, parang nabubuhay ako sa dalawang mundo. Isa ay ang mainit na bahay na kahoy sa tabi ng Ilog Agno, kung saan payapa ang tulog ni Andrea at Nathaniel, kung saan dating akala ko perpekto ang lahat. Ang isa ay madilim na bagyo, kung saan kailangang magkunwaring patay ang aking ina upang mabuhay. Kung saan ang aking ama, ang lalaking tinatawag kong tatay, ay maaring mas walang awa kaysa inaakala ko. Tahimik akong pumasok sa bahay. Maingat na huwag gisingin si Andrea. Nakahiga siya sa kama, matatag ang hininga, ngunit hindi ako makasama. Naupo ako sa living room, tinititigan ang framed photo ng aking ina sa maliit na altar. Nagtataka kung paano ko itatago ang sikretong ito sa asawa kong minamahal ko ng higit sa lahat. Kinabukasan, sinubukan kong maging normal. Nagtimpla ko ng kape, gumawa ng toast para kay Nathaniel, at naghatid sa kanya sa preschool. Tiningnan ako ni Andrea, puno ng pag-aalala ang mga mata. Okay ka lang ba, Oliver? Tanong niya, mahina ang kamay sa aking balikat. Mukha kang hindi nakatulog buong gabi. Pinilit kong ngumiti, itinatago ang tensyon. Okay lang ako, honey. Hindi pa lang ako sanay na wala si nanay. Niyakap ako ni Andrea at nadama ko ang guilt sa hindi pagsasabi ng katotohanan. Ngunit nangako ako sa aking ina at hindi ko maaring ipagsapalaran. Hindi dahil hindi ko pinagkakatiwalaan si Andrea, kundi takot ako na anumang maliit na pagkakamali ay makakapanganib sa aking ina. Samantala, nakatago ang aking ina sa suburban house. Nakikipag-ugnayan lang sa akin sa pamamagitan ng encrypted phone na ibinigay ng matandang kaibigan. Bawat mensahe mula sa kanya ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso na parang nabubuhay sa SCY thriller. Huwag tumawag ng direkta, tagubilin niya. Text lang kapag kailangan. At mag-ingat, Oliver. Hindi madaling maloko ang iyong ama. Habang nabubuhay ang aking ina na parang multo, ang aking ama, si Leonardo Santos, ay nag-enjoy sa marangyang buhay. Tiningnan ko ang kanyang social media, at bawat post ay sumasaksak sa aking puso. Naroon siya sa yacht sa iba pang lugar, braso sa batang babae na si Vanessa. Nakangiti na parang hindi nawala ang asawa niya ng 30 taon. Isa pang post mula sa Las Vegas na may baso ng wine at caption, ang kalayaan ay mabuhay ng totoo sa sarili. Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone. Gusto kong ibasag, ngunit alam kong kailangang maging kalmado. Overconfident ang aking ama, gaya ng sinabi ng aking ina. Iyon ang ating advantage. Nagdesisyon akong gamitin ang kanyang kawalan. Ang family mansion kung saan ako lumaki, kung saan dating nag-alaga ng Daisy Garden ang aking ina, ang naging target ko. Alam kong may private study ang aking ama kung saan niya inilalagay ang mahalagang dokumento. Kung may pruweba ng kanyang ginawa sa aking ina, naroon iyon. Isang gabi, matapos matulog si Andrea at Nathaniel, nagmaneho ako patungo sa mansyon. Madilim ang gabi, na may mahinang streetlights lang na nag-ilaw sa daan patungo sa bahay. May susi pa rin ako, ngunit ayokong magbukas ng ilaw o makaagaw ng pansin. Pumasok ako, malakas ang tibok ng puso, parang magnanakaw sa sariling bahay noong bata. Ang study ng aking ama ay nasa second floor sa likod ng mabigat na oak door na may electronic lock. Sa kabutihang palad, alam ko ang kode. Birthday ng aking ina, detalye na ngayon ay mapait at ironic. Sa loob, gaya ng naalala ko, malaking wooden desk, shelves na puno ng file binders, at mahinang amoy ng leather. Nagsimula akong maghanap, maingat na huwag gambalain ang anumang bagay. Puno ng contracts, invoices, at routine business documents ang drawers. Ngunit alam kong hindi simple ang aking ama. Palaging nagtatago siya ng mahalaga sa hindi inaasahan. Matapos halos isang oras ng paghahanap, napansin ko ang panel sa wall sa likod ng desk na parang hindi tama. Tinapik ko ng mahina at narinig ang guwang na tunog. Tumibok ng malakas ang puso. Gamit ang letter opener mula sa desk, maingat kong binuksan ang panel. Sa likod ay maliit na lumang safe na may combination lock. Sinubukan ko ang ilang combination. Birthday ng aking ama, ng aking ina, akin, ngunit wala. Sa wakas,
Sinubukan ko ang kanilang wedding anniversary. At bumukas ang safe ng may tuyong click. Sa loob ay kayamanan na madilim na sikreto. Natagpuan ko ang bank statements na nagpapakita ng malalaking transfer sa offshore accounts. Switzerland, Cayman Islands, mga lugar na narinig ko lang sa financial scandals. May mga forged contracts na may pirma ng aking ina. Naglilipat ng shares at properties na alam kong hindi niya pinayagan. Ngunit ang nagpalamig sa akin sa buto ay maliit na USB drive, lumang stock ng newspapers, at ilang cassette tapes. Isinalpa ko ang USB sa laptop. Nanginginig ang mga kamay. Lumitaw ang audio file. Recorded mahigit 20 taon na ang nakalipas. Pinindot ko ang play at narinig ang boses ng aking ama na matigas at puno ng galit. Akala mo makokontrol mo ako magpakailanman, Charles. Sigaw niya. Akin ang kayamanang ito, hindi sa iyo o sa anak mo. Ang sumagot ay boses ng aking lolo. Charles, kalmado ngunit matatag. Leonardo, hindi mo mahahawakan kahit sentimo maliban kung pumayag si Elena. Alam mo iyan. Lumala ang argumento na may mas madidilim na banta ang aking ama hanggang biglang naputol ang recording. Binuksan ko ang stock ng newspapers. Malakas ang tibok ng puso. Mga local papers mahigit 20 taon na ang nakalipas na may headlines tungkol sa ka-accident na pumatay sa aking mga lolo at lola. Naalala kong sinabi sa akin ng aking ina na may mabigat na boses na namatay sila sa Business Street. Noon, akala ko random tragedy lang. Ngunit ngayon, pinagsama-sama ang recording, ang resentful tone ng aking ama, at ang teming ng aksident ilang araw pagkatapos, nagsimula akong maghinala. Direktang kasaliba ang aking ama. May ginawa ba siya upang agawin ang mana ng aking ina? Pinikturan ko ang lahat, nagbackup ng data sa cellphone at spare hard drive. Pagkatapos, nagmaneho ako pabalik sa suburban house, mabigat ang puso. Nang ikwento ko sa aking ina, tahimik siyang naupo. Nanginginig ang mga kamay na hawak ang baso ng tubig. Palagi kong pinaghihinalaan. Bulong niya, dumadaloy ang luha sa mukha. Palagi kong nadama na hindi normal ang pagkamatay ng aking mga magulang. Ngunit wala akong pruweba. At hindi ko kayang paniwalaan na kaya ni Leonardo iyon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Parang gumuho ulit ang mundo. Nanay, hindi lang tayo nakikipagharap sa cheating husband. Sabi ko, nanginginig ang boses sa galit. Nakikipagharap tayo sa taong maaring nagtatago ng krimen ng 20 taon. Tumango siya, hindi na puno lang ng lungkot ang mga mata, kundi nag-alab ng determinasyon. Ilalantad natin siya, Oliver. Para sa akin, para sa iyo, at para sa lahat ng nasaktan niya. Tiningnan ko ang aking ina, ang babaeng nagtiis ng sobra, at nadama ang apoy na nag-aalab sa dibdib. Hindi ito bulag na galit, kundi malamig, matalas na determinasyon, na parang talim na hinasa ng perpekto. Ang aking ama, si Leonardo Santos, ay nagtayo ng imperyo sa kasinungalingan, pagtataksil, at posibleng mga krimen na hindi ko pa naglakas loob isipin. Ngunit ngayon, haharap siya sa katotohanan, at kami ng aking ina ang magbubukas ng kurtina. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang boses ko matatag. Nanay, gagawin natin ito ng tama. Walang impulsiveness, walang pagpapadala sa emosyon. Kailangan nating buuin ang solid na kese upang kapag bumagsak siya, hindi na siya makakabangon. Ngumiti siya ng mahina, ngunit matatag. Tunay kang anak ko, Oliver. Palaging maingat, palaging nag-isip bago kumilos. May kilala ako na makakatulong sa atin. Si Charlotte Cruz, lawyer na espesyalista sa finance at estates. Siya ang best friend ko sa college. Kung may makakaalam kung paano harapin ang mga lalaking tulad ng iyong ama, si Charlotte iyon. Tumango ako, nadama ang spark ng pag-asa sa kadiliman. Kaya saan tayo magsisimula, nanay? Ang mga dokumentong natagpuan ko, bank statements, forged contracts, ang recording. Sapat ba yon para magsimula? Sapat na para magsimula, sabi niya, lumiwanag ang mga mata. Ngunit kailangan pa ng higit pa. Maingat ang iyong ama. Hindi siya madaling mahuli. Kailangan natin ng karagdagang pruweba. At kailangang legal ang lahat upang kapag lumabas ang katotohanan, hindi siya makaka-escape. Ang mga sumunod na araw ay parang nabubuhay ako sa dalawang buhay. Sa araw, ako pa rin si Oliver Santos, arkitekto, asawa, ama, naghahatid kay Nathaniel sa preschool. Tumatawa kasama si Andrea at gumagawa ng blueprints sa firm. Ngunit sa gabi, iba na ako, truth seeker. Tahimik na pinagsasama-sama ang puzzle upang gibain ang imperyo ng aking ama. Samantala, mukhang walang kamalay-malay ang aking ama. Binabantayan ko siya sa social media, kung saan patuloy siyang nagpo-post tungkol sa marangyang buhay. Nakatayo sa yacht sa iba pang lugar. Nagdidine sa candlelight sa upscale restaurant
o naglalakad sa beach kasama si Vanessa. Bawat larawan ay sumasaksak sa puso ko, ngunit opportunity din. Overconfident siya, naniniwala na nakawala siya sa lahat ng hadlang na patay ang aking ina at walang makahahadlang sa kanya. Hindi niya alam na binabantayan ang bawat galaw niya. Na bawat smog smell ay lalong nagpapainit sa aking determinasyon. Nagsimula akong kumilos. Una, nakipag-ugnayan ako kay Charlotte Cruz, ang lawyer friend ng aking ina. Nagkita kami sa maliit na cafe sa labas ng Baguio, kung saan walang nakakakilala sa akin. Si Charlotte ay babae sa 50s na may maikling silver hair at matatalas na parang hawk ang mga mata. Habang ikinukwento ko ang kwento ng aking ina, ang peking pagkamatay, ang mga banta ng aking ama, at ang mga dokumentong natagpuan ko, nakikinig siya ng maingat, nagsusulat ng walang pagbabago ng emosyon. Nang ibigay ko sa kanya ang copies ng bank statements, forged contracts, at recording, doon siya nagsalita. Malaking case ito. Hindi lang adulterer si Leonardo Santos. Kung totoo ang sinasabi mo, maaring nagpapatakbo siya ng illegal financial network. Ngunit kailangan pa ng higit na pruweba, at kailangang be the book. Sinimulan ni Charlotte na ayusin ang mga dokumento. Ginawang coherent internal investigation file ang aking scattered pieces. Kinategorya niya ang bank statements, sinuri ang forged contracts, at nag-hire ng audio expert upang i-verify ang recording. Crucial ang recording na ito, sabi niya. Nagpapakita ito ng intent ni Leonardo, ngunit kailangang itali sa specific actions. Makakakuha ka pa ba ng data mula sa kanyang kumpanya? Alam kong mapanganib na task, ngunit tumango ako. Ang Santos Capital, kumpanya ng aking ama, ay fortress na may mahigpit na security at loyal staff, ngunit may advantage ako. Anak ako ni Leonardo Santos. Bagaman hindi niya ako itinuring na heir, may limited access pa rin ako sa ilang system ng kumpanya mula sa pagtulong sa design projects noon. Isang gabi, pumunta ako sa headquarters ng Santos Capital. Nagkunwaring kukunin ang lumang design documents. Binati ako ng mainit ng security guard, middle-aged na si Mang Jose. Matagal kang hindi napapasyal, Oliver, sabi niya ng friendly ang tono. Ngumiti ako, itinatago ang tensyon. Kukunin ko lang ang ilang blueprint. Hiniling ni tatay na i-check ang lumang project. Pinapasok ako ni Mang Jose nang walang hinala. Direkta akong pumunta sa isa 0th floor kung saan ang office ng aking ama. Malawak ang kwarto na may floor-to-ceiling windows na overlooking Baguio. Ngunit wala akong oras na humanga sa view. Naupo ako sa desk niya, binuhay ang computer, at ginamit ang backup password na nakita kong in-enter niya sa family meeting noon. Sa kabutihang palad, gumana pa rin. Naghalughog ako ng files. Malakas ang tibok ng puso sa bawat tunog sa hallway. Noon natagpuan ko ang hidden folder na encrypted ng isa pang password. Sinubukan ko ang ilang kombinasyon nang walang resulta. Sa wakas, tinipik ko si Vanessa at bumukas ang folder. Sa loob ay walang bilang na emails, invoices, at records ng anonymous offshore investment funds. Lumiwanag ang mga mata ko. Gold ito. Kinopya ko ang lahat sa USB drive. Nanginginig ng husto ang mga kamay na halos mahulog. Ito ay pruweba ng under-the-table transactions. Pera na hindi lumalabas sa official books ng Santos Capital. Samantala, gumagawa ang aking ina sa kanyang dulo. Lihim niyang kinontak ang matandang kaibigan sa tax authority, si Robert, na dating nagtrabaho sa ilalim ng aking lolo. Ipinadala niya ang copies ng mga dokumentong natagpuan ko. Ilang araw pagkatapos, tumawag si Robert, grave ang boses. Elena, bombshell ang ipinadala mo. May 4 na offshore accounts si Leonardo, na mahigit $30 milyon na hindi declared. Clear evidence ito ng money laundering at tax evasion. Ipapasa ko ito sa federal agencies. Ngunit mag-ingat kayo ni Oliver. Kung malaman ni Leonardo ang ginagawa ninyo, hindi siya magpipigil. Pinabilis ni Charlotte ang proseso. Nag-file siya ng anonymous complaint sa Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue habang nag-i-initiate ng temporary asset freeze kay Leonardo. Hindi niya malalaman kung anong nangyayari hanggat huli na. Sabi niya, nagniningning ang mga mata na parang mandirigma na naghahanda sa laban. Nagtatanim tayo ng legal bomb sa ilalim ng paa niya, at sasabog na ito. Samantala, nagdesisyon akong gumalaw sa social media. Gamit ang anonymous account, nagsimula akong mag-leak ng hints tungkol sa Santos Capital, vague suggestions ng investment fraud, tanong tungkol sa pinagmulan ng yaman ni Leonardo Santos. Hindi ko siya direktang inakusahan. Hinayaan ang press at public na maghalukay ng mas malalim. Hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang articles. May tinatago ba ang Santos Capital? Mga tanong sa transparency ng real estate empire. Nagkagulo ang shareholders.
Bahagyang bumagsak ang stock ng kumpanya, at alam kong nagsisimula ng madama ng aking ama ang pressure. Isang umaga, may mensahe ako mula kay Charlotte. Naglunsad na ang NBI ng federal investigation. Sinusuri nila ang lahat ng dokumentong ipinadala natin. Hindi pa alam ni Leonardo, ngunit tatawagin siya soon. Lumubog ako sa upuan, hawak ang cellphone, at bumulong sa sarili. Ngayon malalaman niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng kontrol. Samantala, patuloy ang vacation ng aking ama. Nakita ko ang latest post niya. Larawan niya sa beach na may cocktail sa kamay. Ngunit nakita ko rin ang ibang news. Nagsisimula ng lumapit sa kanya ang reporters. Nagtatanong tungkol sa Santos Capital, offshore accounts, at fraud allegations. Ngiti pa rin siya, itinaboy ang tanong, ngunit alam kong ang ngiting iyon ay nagtatago ng panik. Nawawalan siya ng kontrol, at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nadama kong ako ang may upper hand. Tinawagan ko ang aking ina. Nanginginig ang boses sa excitement at anxiety. Nanay, lahat ay nahuhulog sa lugar. Involved na ang NBI. Hindi siya makaka-escape. Tahimik siya sandali, saka nagsalita, matatag at masakit ang boses. Mabuti, Oliver. Ngunit tandaan mo, hindi ito tungkol sa revenge. Ito ay justice para sa akin, para sa iyong mga lolo at lola, at para sa lahat ng winasak niya. Tumango ako, bagaman hindi niya nakikita. Justice. Umalingaw-ngaw ang salita sa isip ko. Gidding phlegm. Ang mga sumunod na araw ay nakita ang legal storm na tahimik naming itinanim na sumabog sa wakas. Isang umaga, binuksan ko ang tea at nakita ang mukha ng aking ama sa local news. Si Leonardo Santos, chairman ng Santos Capital, inaakusahan ng investment fraud at money laundering. Matigas at matulis ang boses ng anchor. Umalingaw-ngaw sa major newspapers ang kwento. Bumagsak ang real estate empire. Ang madilim na sikreto ni Leonardo Santos. Tahimik akong naupo sa sofa, hawak ang coffee mug, nadama ang relief at tensyon. Naggagulo ang Santos Capital. Na-freeze ang bank accounts ng aking ama at ang kanyang strategic partners na dating nagpapalakpakan sa kanya sa lavish parties. Mabilis na umatras ng investments at kinansela ang contracts. Bumagsak ng husto ang stock ng kumpanya at binahan ng critical posts at galit na comments ang social media mula sa shareholders at clients. Ang aking ama, ang lalaking palaging may kontrol sa lahat, ay ngayon nakukulong na parang hayop na nasandal sa pader. Inimagine ko siya sa isang lugar, marahil sa luxury hotel sa iba pang bansa. Binabasa ang headlines at napagtanto na guguho ang kanyang imperyo ng paisa-isa. May mensahe ako mula kay Charlotte. Bumalik na si Leonardo sa Baguio. Sinusubukan niyang kontakin ang mga lawyer, ngunit walang tatanggap ng kese niya. Malapit nang mag-issue ng arrest warrant ang NBI. Maghanda ka, Oliver. Matatapos na ito soon. Malakas ang tibok ng puso ko habang binabasa ang mensahe. Matatapos. Matamis at nakakatakot ang tunog ng salita. Gusto kong mabayaran ang aking ama. Ngunit hindi ko maitatanggi na ama ko pa rin siya noon. Nang hapon na iyon, umingay ang cellphone ko. Siya iyon. Tinitigan ko ang pangalan niya sa screen. Parang tumigil ang puso ko. Sinarot ko, malamig ang boses. Tatay. Oliver. Pause ang boses niya. Wala ang usual measured calm. Nakita mo na ba ang news? Lahat kasinungalingan. Sinusubukan nilang sirain ako. Kailangan mo akong tulungan, Oliver. Nakikinig ako sa kanya. Bawat salita parang kutsilyo. Hindi siya nagtatanong tungkol kay nanay. Hindi binabanggit ang kanyang pagkamatay. Walang remorse. Panik lang ng lalaking nawawalan ng lahat. Huminga ako ng malalim. Pinanatiling matatag ang boses. Tatay, hindi ako sigurado kung ano ang magagawa ko. Ngunit kung gusto mo, magkita tayo at mag-usap ng harapan sa mansyon ngayong gabi. Tahimik siya sandali, saka pumayag. Puno ng hinala ang boses. Sage, 8 oras. Huwag mo akong bigin, Oliver. Binaba ko. Nanginginig ang mga kamay. Ito ang opportunity, hindi lang para harapin siya, kundi ipakita ang katotohanan, na buhay si nanay, na nailantad na ang kanyang mga krimen. Nag-text ako sa aking ina. Ngayong gabi sa mansyon. Handa ka na ba? Agad siyang sumagot. Handa na ako, Oliver, ngunit mag-ingat ka. Hindi siya madaling tanggapin ang pagkatalo. Nang 8 oras, nakatayo ako sa harap ng family mansion, ang lugar na dating tahanan ko, ng aking ina, at kahit ng aking ama. Malamig na ngayon ang bahay, anino ng nakaraan. Pumasok ako, binuksan ang ilaw, at nadama na parang pumapasok sa battlefield. Naroon na ang aking ama, nakaupo sa living room, gusot ang gray suit, duguan ang mga mata na parang ilang araw nang hindi natutulog. May baso ng whiskey sa harap niya,
ngunit hindi umiinom. Tinititigan lang ang amber liquid na parang naghahanap ng sagot. Oliver, sabi niya, pagod ang boses. Nandito ka na. Kailangan ko ang tulong mo. Gumuguho ang kumpanya, at dahil lang ito sa inggit ng rivals. Kailangan mong tumabi sa akin. Nakatayo ako ng tahimik, tinitingnan ang lalaking dating simbol ng power sa paningin ko. Ngayon ay mukha siyang maliit, mahina, na parang sugatang hayop. Ngunit wala akong awa, galit lang. Tatay, sabi ko, malamig ang boses. Bago tayo mag-usap tungkol sa kumpanya, wala ka bang sasabihin tungkol kay nanay? Tungkol sa ginawa mo sa kanya? Kumunot ang noo niya, may pagod sa mga mata. Patay na ang iyong ina, Oliver. Alam mo iyan. Huwag mong ibalik ang nakaraan para sisihin ako. Ngumiti ako ng mapait. Nadama ang kutsilyo sa puso ko na umikot. Patay. Sigurado ka ba? Humarap ako at binuksan ang pinto ng living room at pumasok ang aking ina. Si Elena Santos, buhay at laman, hindi hallucination. Nakatayo siya ng mahinang ngunit matatag. Nag-aalab ang mga mata habang nakatitig sa aking ama. Natumba siya pabalik. Nahulog ang whiskey glass sa sahig at nabasag. Halos bumagsak siya. Hawak ang upuan. Maputla ang mukha na parang nakakita ng multo. Elena, bulong niya, nanginginig ang boses. Hindi impossible. Patay ka na. Lumapit ang aking ina. Matulis at malamig ang boses. Leonardo, akala mo ba madali mo akong mapapatay? Akala mo ba makukuha mo ang lahat, ang aking assets, pamilya, kahit buhay ko, nang walang bayad? Umiling siya, ang mga mata ay naglilipatan sa pagitan ng panik at galit. Anong sinasabi mo? Biro ba ito? Ikaw ang nasa likod nito, Oliver, hindi ba? Kayong dalawa ay nagkakampi para i-frame ako. Lumapit ako, nakatayo sa tabi ng aking ina. Kalmado ngunit mabigat ang boses. Tatay, tumigil ka ng magkunwari. Alam na namin ang lahat. Ang offshore accounts, forged contracts, kung paano mo tinakot si nanay upang agawin ang kanyang assets. At ang mga lolo at lola ko. Akala mo ba mananatiling sikreto magpakailanman ang kanilang car accident? Nagpatuloy ang aking ina. Nanginginig ang boses sa sakit. Leonardo, minsan kitang minahal. Akala ko ambisyoso ka lang. Ngunit pinatay mo ang aking mga magulang, hindi ba? Para sa kanilang yaman. At plano mong gawin din sa akin. Tumawa siya. Ngunit guwang at desperado ang tunog. Pareho kayong baliw. Hindi ako pumatay ng sinuman. Aksidente iyon. At ikaw, Elena, akala mo ba maaari mong peking patay upang sirain ako? Wala kayong pruweba. Hinugot ko ang cellphone at pinatugtog ang audio file. Ang argumento sa pagitan niya at ng aking lolo, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Puno ng resentment ang boses niya na nagbabanta sa aking lolo tungkol sa yaman. Habang nakikinig siya, namutla ang mukha, ngunit sinusubukan pa ring sumigaw. Walang patunay iyan. Sinisiraan ninyo ako. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, narinig ang huni ng police sa labas. Sumabog ang pinto at pumasok ang mga ahente ng NBI. Nakaholster ang baril, malamig ang mga mata. Lumapit ang isang officer. Hawak ang arrest warrant. Leonardo Santos, arestado ka sa money laundering, investment fraud, at accessory to murder. Ginapos siya noon din sa bahay na dating symbol ng kanyang power. Naghihintay na ang reporters sa labas, kumukislap ang kameras. Kinukunan ang sandaling ang lalaking dating ikon ng tagumpay sa Baguio ay inilabas na parang kriminal. Habang inilalabas siya, humarap pabalik ang aking ama. Puno ng puot at desperation ang mga mata. Pagsisihan ninyo ito, Elena, ungol niya. Ngunit tahimik na nakatayo ang aking ina. Hindi na puno ng sakit ang mga mata, kundi ng resolve ng taong nanalo. Ngunit iyon pa lang ang simula. Mabilis na naging national media frenzy ang case laban kay Leonardo Santos. Morning at evening news, major newspapers, at viral social media posts ay nakatuon sa kanya. Hindi na successful entrepreneur, kundi mastermind ng madilim na financial network. Malinaw na inilatag ang charges. Money laundering, investment fraud, tax evasion, at accessory sa pagkamatay ng aking mga lolo at lola. Kami ng aking ina ay tinawag bilang key witnesses sa trial. Nang araw na pumasok kami sa courtroom, malakas ang tibok ng puso ko, hindi sa takot, kundi sa pag-aunawa na ito ang huling sandali upang harapin ang aking ama. Puno ng tao ang kwarto, reporters, lawyers, at dating business partners ng aking ama. Ngayon tinitingnan siya ng hindi pamilyar. Nakatayo siya sa defendant's chair. Gusot ang gray suit. Kapansin-pansing mas puti ang buhok. Payat ang mukha. Hindi siya tumingin sa akin o sa aking ina. Nakatitig lang pababa.
Walang laman ang mga mata na parang nawala na ang kaluluwa. Nang umakyat sa stand ang aking ina, nakita kong mas malakas siya kaysa kailanman. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga taon ng banta mula sa aking ama, ang mga pagkakataong pinilit siyang pirmahan ang dokumento, at ang kanyang hinala sa pagkamatay ng aking mga lolo at lola. Hindi nanginig ang kanyang boses, hindi na tinag, na parang ang lahat ng sakit ay naging lakas. Kailangan kong magkunwaring patay upang mabuhay, sabi niya, direktang tumingin sa aking ama. Ngunit hindi ko ito ginawa para sa revenge. Ginawa ko ito upang protektahan ang aking anak, upang protektahan ang natitira sa aking pamilya. Lalong ibinaba ng aking ama ang ulo, walang response, walang defense. Alam kong wala na siyang masasabi. Nang ako naman, tumayo ako at tiningnan ang aking ama sa huling pagkakataon. Minsan mong sinabi na hindi ako sapat. Sabi ko, kalmado ngunit matalas ang boses. Ngunit hindi ko kailangan ang approval mo. Kailangan ko lang naligtas si nanay at may lantad ang katotohanan. Sa wakas tumingin siya, guwang ang mga mata, na parang iniwan na ng kaluluwa ang katawan. Hindi ko alam kung nadama niya ang remorse. Ngunit alam ko ang isang bagay. Ang lalaki sa harap ko ay hindi na aking ama. Natapos ang trial na may 30 taong sentensya sa kulungan. Nasamsam ang lahat ng assets ng aking ama. At opisyal na nabangkarote ang Santos Capital. Ilang senior employees ang iniimbestigahan sa kanilang involvement. At ang madilim na financial network na itinayo ng aking ama sa loob ng maraming taon ay ganap na gibain. Tinawag ito ng press na pinakamalaking skandal na nakita ng Baguio. Ngunit para sa akin, hindi lang ito case. Ito ang katapusan ng bangungot at simula ng bagong kabanata. Pagkatapos ng trial, kami ng aking ina ay naging center ng attention. Tinawag siya ng media na babaeng bumalik mula sa mga patay. Ginawang symbol ng resilience ang kanyang kwento. Ang aking ina, sa kanyang mahinahon ngunit matatag na nature, piniling lumayo sa spotlight. Ipinagbili niya ang lumang mansyon, ang lugar na dating tahanan, ngunit kulungan din sa kanyang huling taon, kasama ang aking ama. Ang proceeds mula sa SAL ay idinonate sa foundation na sumusuporta sa mga babaeng biktima ng domestic abuse at financial manipulation. Hindi ko na kailangan ang bahay na iyon. Sabi niya sa akin, malambot ang boses. Nagpapaalala lang ito sa mga araw na nabubuhay ako sa takot. Lumipat siya sa maliit na bahay sa tabing dagat ng La Union, kung saan siya namumuhay ng payapa na nagtatanim ng ligaw na daisies at nagpipinta. Bawat bisita ko, nakikita ko siya sa hardin. Marumi sa lupa ang mga kamay, maliwanag pa rin ang ngiti. Tinuturuan niya ang local children kung paano magpinta. Nagbabahagi ng kwento tungkol sa paghahanap ng ganda sa simpleng bagay. Sa panonood sa kanya, alam kong nakabawi na siya sa sarili. Hindi na anino ni Leonardo Santos. Nagbago rin ako. Umalis ako sa firm. Ayaw ko nang nakatali sa malalaking corporation. Sa halip, nagbukas ako ng maliit na studio na tinawag na Elena Designs. Espesyalista sa green spaces at community housing. Simple ngunit malinaw ang goal ko. Buuin ang mga tahanan na dating kinatatakutan pauwiin. Bawat project ay paraan ng paghilom. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iba na nabuhay sa bahay na puno ng sugat gaya ng aking ina at akin. Nang malaman ni Andrea ang buong katotohanan tungkol sa aking ina at sa ginawa ko, nagulat siya ng husto. Oliver, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, namumula sa luha ang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang kamay, humingi ng paumanhin sa pagtatago, at ipinaliwanag na ayaw kong isali siya sa panganib. Niyakap niya ako, bumulong, ipinagmamalaki kita, ngunit huwag mo nang itago ang anumang bagay sa akin ulit, okay? Tumango ako, nadama ang bigat na nawala sa dibdib. Nanatili si Andrea at Nathaniel na aking greatest anchors. Madalas naming bisitahin ang aking ina. Ang mga trip sa tabing dagat ng La Union ay naging joy sa buong pamilya. Tumatakbo si Nathaniel sa Daisy Garden niya, na tumatawa habang tinuturuan siya ni nanay kung paano gumuhit ng dinosaur. Si Andrea at aking ina ay nakaupo sa porch na umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan na para matandang kaibigan. Sa panonood sa kanila, uminit ang aking puso. Ito ang aking pamilya. Hindi perpekto, hindi glamorous, ngunit puno ng pag-ibig at sincerity. Habang lumilipas ang panahon, nawala sa background ang kese ni Leonardo Santos. Ngunit nananatili ang etyos ng malalim sa isip ko. Tuwing nadaan ako sa lumang building ng Santos Capital, ngayon ay walang laman na concrete shell na may dusty na for sale sign. Hindi na ako nadama ng puot. Sa halip, nadama ko ang kaunting regret, hindi para sa aking ama, kundi para sa lalaking maaari sana siyang maging. Mayroon siya ng lahat, pamilya, career, at pagkakataong mamuhay ng makabuluhan. Ngunit pinili niya ang greed, pagtataksil,
at sa huli nawala ang sarili. Nagsimula kong isulat ang aking kwento, hindi para basahin ng mundo, kundi para kay Nathaniel. Isang araw, kapag malaki na siya, gusto kong basahin niya ito at maunawaan na ang buhay ay hindi lang tungkol sa achievements, kundi kung paano mo haharapin ang challenges. At isinulat ko ang greatest lesson na natutunan ko. Ang justice ay hindi tungkol sa retaliation, kundi tungkol sa lakas ng loob na tumayo para sa tama. Kahit laban ito sa sariling pamilya. Si Nathaniel, aking maliit na anak, ang aking brightest light. Mas marami akong oras sa kanya, tinuturuan tungkol sa honesty, kindness, at pagprotekta sa mahihina. Isang araw, habang naguguhit kami sa hardin ng aking ina, tumingala si Nathaniel at tanong, "Tatay, superhero ba si Lola?" Tinalo niya ang bad guy. Tumawa ako, ginulo ang buhok niya. "Tama ka, anak. Superhero si Lola." Ngunit hindi dahil tinalo niya ang bad guy. Superhero siya dahil hindi siya sumuko kahit gaano kahirap ang buhay. Ang mga hapon na iyon kasama ang pamilya sa ilalim ng nag-aalab na pulang sunset sa tabing dagat ng La Union ay nagturo sa akin ng tunay na halaga ng kaligayahan. Hindi ito nasa extravagant parties, matatayog na buildings, o approval ng iba. Ang kaligayahan ay ang makasama si Andrea. Makinig sa kanyang kwento tungkol sa patient na tinulungan niyang malampasan ang sakit. Ito ay ang panonood kay Nathaniel na tumatakbo at tumatawa ng walang alalahanin. Ito ay ang pagtingin sa aking ina, ang babaeng bumalik mula sa mga patay, at makitang namumuhay siya ng totoo sa sarili. Isang gabi, habang nakaupo kami sa hapagkainan sa seaside home ng aking ina, tumingala ko sa mga mata ni Andrea, Nathaniel, at aking ina. Paus ang boses ko, ngunit puno ng emosyon. Sabi ko, dating akala ko ang kaligayahan ay tungkol sa tagumpay, sa pagkilala ng iba. Ngunit matapos ang lahat ng natutunan ko, ang kaligayahan ay mabuhay ng walang takot at makayang itaas ang ulo at sabihin, hindi ko tinraidor ang aking konsensya. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Nagniningning ang mga mata. Ipinagmamalaki mo ako, Oliver, sabi niya. Ngumiti si Andrea, inilagay ang kamay sa aking balikat. At si Nathaniel, may strawberry jam pa sa labi, sumingit. Superhero si tatay. Sumabog kami sa tawa. At sa sandaling iyon, alam kong kahit gaano kasakit ang nakaraan, nakahanap na kami ng liwanag. Nakahanap kami sa isa't isa.